Dawn Freak sa Dark Continent Part 25? Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ika-25 kabanata sa paglalayag ni Dawn sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na. Umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, nagpatuloy na ang laban ng Hunter at ng Banta. Hanggang nagpalit na nga ng anyo ang Hellbell gamit ng kanyang Bakulaw form. At nakain si Dawn Freak. Pero bago nga magtapos ang nakaraang kabanata, binutas ng ating bida ang malaking tiyan ng ahas, kaya siya nakalabas dito. At dito na nga mag-uumpisa ang part 25 ng bidyong ito. At dyan nga, habang gulat na gulat ang lahat at ang pinuno ng mga alipin hindi makapaniwala sa kanyang nakikita na nabutas ni Dawn Freak ang matibay na katawan ng Hellbell. Dahil sa unang pagkakataon nga daw, ngayon lang ito nangyari. Dahil lahat nga daw ng lumalapas tangang halimaw sa Hellbell namamatay ng di oras dahil hinakatulan daw agad ito ng banta ng kamatayan. Kaya gulong-gulo dyan ang isipan ng pinuno na anong klaseng nilalang daw ba talaga ang taong nasa harap nila ngayon at bakit ito nakakasabay sa matataas na antas sa kanilang mundo. Siya na nga daw kaya talaga ang tunay na pagbabago na magdadala ng liwanag sa Dark Continent. At dyan nga, habang gulat na gulat ang lahat, mas lalo pa silang nagulat dahil ang Hellbell muling umatake kahit nabutas na ang kanyang katawan. At sumugod na nga yan para patayin ang ating bida. At si Dawn Freak naman ngumiti dyan at sabi niya na gusto kong umulan ng napakaraming dugo. Sabay banat na siya dyan ng sobrang lakas sa ahas na banta. At talsik nga ang Hellbell sa lakas ng ating bida. Pero hindi pa siya nakontento dahil hinabol niya pa yan para muling banatan at tinadtaran ng sarit-saring atake. Kaya bugbog sarado ang ahas na banta. At habang binubugbog na yan ni Dawn Freak, umuulan ng dugo dahil kada atake niya tumatagas ang dugo ng Hellbell. Kaya si Dawn Freak sobrang saya dyan dahil ito nga daw ang pinakamasarap na pakiramdam na makita mo na kumakalat ang dugo ng iyong kalaban. Kaya si Dawn hindi tumigil dyan at pinagpatuloy ang sarit-saring combo sa Snake Hellbell. Hanggang nadakma na nga niya ang buntot niyan at binalibag ng sobrang lakas ang dambuhalang ahas. Kaya dyan, bagsak na ang ahas na banta. Pero maya-maya nga, tila lumiwanag ang katawan ng Hellbell at may napakalakas na aura ang lumabas. At pumalibot ito sa banta
hanggang lumakas pa nga ng lumakas ang aura sa kapaligiran. Kaya natatakot na dyan ang ibang mga alipin. Hanggang pinakita na nga ang bagong palit anyo ng Hellbell. At sabi nga ni Don na mabuti naman buhay ka pa. Dahil kung mamatay ka kagad, hindi yun magiging masaya. At sagot nga ng banta sa manlalakbay na ikaw ang kauna-unahang tao na makakakita nito. Dahil ngayon ko palang ito nilabas sa isang mortal na tulad mo. At sabi naman ni Don na ganun ba? Karangalan palang makita yan. Sabay sugod na siya dyan sa Hellbell ng sobrang bilis. Pero pinatalsik nga lang siya ng banta ng sobrang lakas. Pero si Don nga, ibangon ulit dyan at muling umatake. Pero pinapatalsik nga lang siya ng Hellbell sa isang iglap. Pero ang ating bida tila hindi nasasaktan sa mga banat ng banta. Dahil kahit ilang beses pa siya tumalsik, patuloy din siyang bumabangon para patayin ang Snake Hellbell. At nung susugod nga siyang muli para umatake, bigla na lang siyang napatigil dyan. Dahil muling nagsakitan ang kanyang buong katawan. At sabi nga ng akas na banta na nakakalimutan mo yata na napaloob ka na sa kamandag ko. Kaya kontrolado ko na ang lahat sa ating sitwasyon. Pero sa isang iglap nga, italsik ang Hellbell sa lakas ng suntok ni Don Prix. At sabi nga ng ating bida na wala akong pakialam sa kamandag mo. At dagdag niya pa na kontrolado mo lang ang sitwasyon. Pero hindi mo kontrolado ang lahat. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kontrolado. At sa pagbangon nga ng banta, sabi niya, nakahanga-hanga ang determinasyon mo para labanan ang aking kamandag. Pero tignan natin hanggang dulo kung magagawa mong matalo ang kamandag na nasa iyong katawan. Pero hindi pa nga tapos magsalita ang ahas, sumugod na si Don Prix dyan para tapusin siya. Pero ang Snake Hellbell nga, tila mas bumilis dahil sa kanyang final transformation. Dahil nagipagsabayan siya sa bilis ng ating bida. At si Don Prix naman, kahit may iniinda, wala siyang pakialam sa sakit na kanyang nararamdaman. Dahil ang laman nga lang ng kanyang isipan, patayin ang Snake Hellbell. Kaya patuloy na nagsabayan ng dalawa dyan ng kani-kanilang mga atake. At kung babanat ng hunter, ibabanat din ang banta. Hanggang nagpakula na nga dyan si Don ng sarit-saring enerhiya at pinatama niya lahat yan sa Hellbell. Kaya ang banta, umilag agad dyan. Pero si Don, patuloy sa pagratrat sa kanya at habang tumitira siya, isang katagalang ang binibitawan niya. At yan nga ang mga salita na mamatay na nga daw ang ahas na banta. Pero ang Snake Hellbell masyadong madulas dahil hindi siya matamaan ng mga enerhiya ng ating bida. Hanggang ang banta naman ang nagpakawala ng nakakatakot na atake at si Don nga tumalon dyan para makaiwas. Pero sobrang napakadelikado ng atake at kapangyarihan ng Hellbell dahil lahat ng nadadaanan at tinatamaan nito nalulusaw.
Kaya sobrang natakot na dyan ang mga alipin. At sabi nga ng kanilang pinuno na kailangan na nga daw nilang umalis o lumayo dito. Dahil kung hindi nga daw sila aalis, maaga nga daw silang mamamatay. Kaya minabuti ng mga alipin na lumayo na dyan para hindi sila mapahamak. Pero si Kid nga, hindi umalis at nanatili pa rin siya malapit sa lokasyon nila Don Prix. Kaya ang pinuno ng mga alipin, binuhat na yan at nilikas. At sabi nga ni Kido, nabitawan daw siya nito dahil hindi nga daw niya iiwanan ang kanyang kaibigan. Pero sagot nga ng pinuno na nababaliw na nga daw ba si Kido dahil ano daw ang may tutulong nito. Magiging pabigat nga lang daw ito sa manlalakbay. At dagdag niya pa, nakakala ko ba may tiwala ka sa iyong kaibigan? At sagot nga ni Kid na may tiwala daw talaga siya kay Don. At sabi naman ng pinuno, kung gano'n naman pala, panghawakan mo ang tiwala na yan hanggang magtapos ang kanilang laban. At sagot nga ni Kido, naniniwala ka na sa lakas ni Don, no? At sabi naman ng pinuno na hindi pa ako kumbinsido na matatalo niya ang Hellbell. Pero naniniwala na ako na malakas ang kaibigan mo. At sagot nga ni Kid na malakas daw talaga ang kanyang kaibigan. At sabi naman ng pinuno, pero ngayon nga daw, kailangan muna nilang lumayo para makaligtas. Kaya dyan, patuloy silang tumakbo para maghanap ng ligtas na lugar. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene sa labanan ng Hunter at ng Banta. At patuloy pa nga rin dyan ang Hellbell sa pagpapakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Kaya ang ating bida hindi makalapit sa kanya at ang malaki niya pang problema parami ng parami ang kakaibang kakayahan ng ahas. At sumasabay pa ang iniindang sakit ni Don Prix sa kanyang katawan dahil ang sumpa patuloy na dumarami habang tumatagal. Hanggang nadali na nga dyan ang ating bida at nahuli siya ng kakaibang atake ng Hellbell. Pero mabuti na nga lang, inaprotektahan niya gamit ng Nen ang kanyang katawan kaya hindi napuruhan ang tinamaan sa kanya. Sabay kumuwala na si Don dyan sa kakayahan ng Banta. Pero ang Hellbell walang tigil sa pag-atake dahil hindi niya tinatantanan ang ating bida. Kaya si Don Prix napilitang sumabay sa atake ng Banta. At nung nakahanap na nga si Don ng magandang tiyempo, sumugod na agad siya ng sobrang bilis para tapusin ang Hellbell. Pero sa pagsugod nga niya, nadali siya ng kakayahan ng Banta. Kaya ngumiti na dyan ang Snake Hellbell dahil tapos na nga daw ang labang ito. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, bigla na lang may tumama sa kanya na napakalakas na atake at talsik siya sa lakas. Hanggang pinakita na nga si Don at nakatakas pala siya sa atake ng Banta gamit ng aura na pinamprotekta niya sa kanyang katawan. At dyan nga, bumangon na ang Hellbell at sabi niya na sobrang kahanga-hanga nga daw ang mortal na kalaban niya ngayon dahil maliban daw sa hindi niya ito makontrol, sobrang tibay din daw ng katawan na to hanggang ang Banta muli nang umatake dyan. Pero sinabayan nga yan ni Don Prix at nabutas ang kakayahan ng Hellbell at dumiretso na yan sa kanya at tinamaan siya
At sa lakas, inabutas ang katawan ng banta. At pagkatapos nga niyan, ipinakita na sila Kido at ang mga alipin at nakahanap na pala sila ng ligtas na lugar. At nanonood lang sila sa malayo sa labanan ng dalawa. At si Kid nga, masaya dyan dahil si Don Pix na nga daw ang panalo sa nagaganap na laban. Pero nagulat nga silang lahat dyan dahil buhay pa rin ang Hellbell at pinatalsik ang ating bida. Pero si Don, ibangon agad dyan at sabi niya na mukhang malapit na magtapos ang labang ito. At ang kamandag mo sa katawan ko ang magsasanhi ng pagkatalo mo dahil nararamdaman ko na mas lalo pang lumalakas ang aking kapangyarihan dahil sa kamandag na iniwan mo sa aking katawan. Kaya mukhang kailangang magpasalamat ako sa'yo at susuklihan ko ito sa pagtapos ko sa'yo. At sagot nga ng banta na isa kang baliw na tao. Magsaya ka lang sa kapangyarihan na iyong natatamasa dahil hindi mo pa naaabot ang hangganan ng epekto niyan. Hanggang pumorma na nga dyan ang Hellbell ng kakaiba at si Don naman ay nagkanda na rin para sa pinali. Hanggang nagsabayan na nga sila dyan ng sobrang lakas na atake. At sa sabayan nga nila ay si Don Pix ang nanalo. Pero pagkatapos nga yan, iyang epekto ng kamandag mas lalo pang tumindi at napaluhod na naman ang ating bida. At sa lakas nga ng epekto, mas lalong nababaliw at nawawala sa tamang katinoan si Don Pix dahil nilalaman siya ng madugong pagnanasa. At si Kido naman, ipapunta na pala dyan para lapitan si Don Pix. Pero bago pa nga siya makalapit kay Don, ipinigilan na siya ng ating bida at sabi niya na huwag kang lumapit, Kido, kung ayaw mong mamatay. At si Kid nga ay napatigil dyan at biglang lumuha. Pero kaysa tumigil siya, ipinagpatuloy niya ang paglapit kay Don Pix. Kaya si Don ay natatakam sa dugo. Pero ang bata nga walang pakialam sa kamatayan. Basta malapitan niya lang ang kanyang kaibigan. Kaya ang madugong kamay ng ating bida ipapasalubong na kay Kido. At diyan nga, ihinawakan ni Don ang ulo ng bata at sabi niya, na ang kulit mo talagang bata ka. Hindi ka nakikinig. At si Kido nga, umiyak dyan at humingi ng tawad dahil wala nga daw siyang magawa kundi manood lang habang nahihirapan ang ating bida. Pero sagot nga ni Don na huwag na nga daw umiyak si Kid dahil okay na daw siya. At habang nag-uusap nga dyan ng ating mga bida, bigla na lang may nagsalita dyan at sabi niyan na ngayon ko lang nalaman na ang tao pala at halimaw pwedeng maging magkaibigan. Pero ang lubos na kinagulat ko dahil ang mortal pala na galing sa labas ng aming mundo kaya palang makipagsabayan sa mga halimaw sa Dark Continent. At ang nagsasalita nga na yan walang iba kundi ang Hellbell.
At sagot nga ni Don na alam kong buhay ka pa dahil hindi ka mapapatay ng ganong-ganong atake lamang. At sabi naman ng banta na natalo mo ang kamandag ko, pero hindi ibig sabihin nun na napagtagumpayan mo na ito dahil ang kamandag ay nananatili sa iyong katawan at kahit anong oras nga daw pwede ulit lumabas ang kanyang sumpa. At sa pagkakataon nga doon na yon maaring doon na matalo si Don ng madugong pagnanasa. At sagot naman ni Don Prix na kung mangyari man yon ay tatanggapin ko. At dagdag pa ng ating bida na sinadya kong magpakagat sa'yo sa umpisa pa lang dahil nalaman ko na ang kamandag mo ang pinakamalakas sa lahat. At kung mapagtagumpayan ko ang kamandag mo, hindi ko na kailangan mangamba pa o mag-alala sa kamandag ng ibang mga halimaw na nabubuhay dito dahil immune na ako dahil sa kamandag mo. At ang kamandag mo rin ang magsisilbi kong pangontra sa kamandag ng iba. Kaya malakas ang pakiramdam ko ngayon na mapagtatagumpayan ko ang aking misyon sa madilim na kontinente. At sagot nga ng banta na nakakatuwa ang isipan mong taglay dahil daig mo pa ang isang baliw kung mag-isip dahil sinusugal mo ang sarili mong buhay kahit na hindi mo sigurado ang kahihinat na nito. At pagkatapos nga niyan bigla nang umatake ang Hellbell at humaba nga ang leg niyan para kagatin ulit ang ating bida. Pero si Don nga nakailag dyan, kaso ang banta muling umatake. Pero kinounter naman yan ni Don Prix at kinulong ang ahas sa kanyang black portal. At diyan na nga nagtapos ang laban ng dalawa. Dahil ang Hellbell nakakulong na sa kakayahan ng ating bida at wala siyang idea kung papaano makakatakas dito dahil kinulong siya ni Don sa isang silid na gawa sa nen. Hanggang pinakita na nga dyan ang banta at sabi niya na anong klaseng lugar daw ba ito at paano daw kaya siya makakalabas. At bigla niyang narinig ang tinig ni Don Prix at sabi niyan na huwag kang mag-alala dahil palalayain din kita maya-maya. Hanggang binigyan nga ni Don si Kido ng nitro rice at sabi niya nakainin nga daw ito ng bata at tiyak na magugustuhan nga daw niya ang lasa nito. At si Kid nga kumain na dyan at sarap na sarap siya sa nitro rice at ngayon nga lang daw siya nakakain nito sa buong buhay niya. At ang mga alipin naman nandyan na rin pala sa kanilang lokasyon at lakat nga yan binigyan din ni Don Prix ng nitro rice at magpakabusog nga daw sila sa espesyal na yaman. At ang pinuno naman ng mga alipin hindi nakikihalubilo sa kanila dahil nakahiwalay nga ito. Pero binigyan nga rin yan ni Don Prix ng nitro rice. Kaya natulala ang pinuno sa kabutihan ng ating bida. At hirit naman ni Kid sa pinuno. Natanggapin mo na. Niyayakap Bugbugin kita dyan At ang pinuno nga tinanggap na yan at kinain ang espesyal na yaman. At habang kumakain nga yan bigla yang umiyak at humingi ng tawad sa ating bida. At sabi niya na sana nga daw mapatawad siya ni Don Prix sa kanyang mga pangusga at sa lahat ng kanyang sinabing masama. At ngayon nga daw naniniwala na siya na si Don Prix na nga ang tunay na pagbabago sa kanilang mundo
At habang umiiyak nga ang pinuno ng mga alipin, inabot ni Don ang kanyang kamay dito. At sabi niya na sabay-sabay nga doon nilang makikita ang liwanag at kapayapaan sa Dark Continent. At diyan na nga nagtapos ang part 25 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat. 遊ぶサボり夜を吐き出し